Pagkatapos ng pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, pag-usapan naman natin ngayon ang sinasabi sa Biblia tungkol sa magaganap na paggapi at pagkatalo sa Antikristo at kay Satanas. Ano nga bang sinasabi ng Biblia tungkol sa bagay na ito? Kailan nga ba magaganap ang mga propesiyang ito? At anong katotohanan tungkol dito? Pag-usapan natin yan ngayon, kapatid. Maraming tao ang natatakot kapag naririnig ang salitang Antikristo at Satanas. Pero kapatid, ang katotohanan ayon sa Biblia ay hindi sila kailanman magwawagi. Mula sa simula pa, malinaw na ipinahayag ng Diyos na may hangganan ng kapangyarihan ng kasamaan at kadiliman. Mababasa natin sa Revelation chapter 19 verse 11. Pagkaraan nito ay nabuksan ng langit at nakita ko ang isang kabayong puti. Ang sakay nito ay tinatawag na tapat at totoo sapagkat matuwid siyang humatol at makipagdigma. Ito ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo bilang manlulupig at hari. Hindi na bilang sanggol, kundi bilang hukom ng buong mundo. Sinasabi po sa salita ng Diyos na ang pagkatalo ng Antikristo at ni Satanas ay magaganap sa second coming ng ating Panginoong Jesucristo. Pagkatapos ng matinding kapighatian o ng Great Tribulation. Mababasa sa Matthew chapter 24 verse 30, makikita ng lahat ang anak ng tao na dumarating na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Sa panahong ito, ang Antikristo ay naghari sa mundo. Nanlinlang ng napakaraming tao. Ngunit darating ang panahon na haharapin niya ang tunay na hari. At ano mangyayari sa Antikristong ito? Mababasa natin sa Revelation chapter 19 verse 20, nabihag ang halimaw, gayon din ang huwad na propeta na gumawa ng mga kababalaghan sa harap ng halimaw upang dayain ng mga taong may tanda ng halimaw at sumamba sa larawan nito. Ang halimaw at ang huwad na propeta ay inihagis ng buhay sa lawa ng apoy na nagliliyab sa asupre. Napakalinaw, kapatid. Walang nangyaring matagal na labanan. Hindi nakipagdigma si Kristo ng matagal sa kaaway. Dahil sa isang salita lamang niya, tapos na ang Antikristo. Sabi nga po sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 8, papatayin siya ng Panginoon sa pamamagitan ng hininga ng kanyang bibig. Pinapakita dito na hindi kailanman makapapantay ang kasamaan sa Diyos. Isang salita lang ng Diyos, tapos ang lahat. Ganyan niya mas lalong pinatunayan na siya ang may kontrol sa lahat, na siya ang makapangyarihan sa lahat. At ano naman ang mangyayari kay Satanas sa panahong ito? Mababasa natin sa Revelation chapter 20 verse 1 to 3. Pagkatapos nito ay nakita ko ang isang anghel na bumababa mula sa langit. Hawak ang isang malaking kadena at ang susi ng napakalalim na hukay. Sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas na walang iba kundi ang Diablo o Satanas. At ginapos ito sa loob ng 1,000 taon. Ito inihagis ng anghel sa napakalalim na hukay. Saka isinara at tinataka ng pinto nito upang hindi siya makapandaya pa sa mga bansa hanggat hindi natatapos ang 1,000 taon. Sinasabi po dito na si Satanas na nanlinlang sa mundo, nagasik ng kasamaan, nagdala ng kasalanan at kamatayan ay hindi muna pinatay agad, bagkus iginapos at ikinulong siya. Dito ay pinapakita ng Diyos na may panahon ng paghuhukom na itinakda. Dahil pagkatapos ng 1,000 taon, mababasa natin sa Revelation chapter 20 verse 10, at ang Diablong nandaya sa kanila ay itinapon sa lawa ng apoy at asupre na pinagtapunan din sa halimaw at sa huwad na propeta. Mahihirapan sila doon araw at gabi, magpakailanman. Dito malinaw na ipinataw ng Diyos ang kaparusahan sa kanyang mga kaaway magpakailanman. Ang mensahe ng Diyos ay malinaw dito, kapatid. Sa Galatians chapter 6 verse 7, huwag ninyong akalaing madadaya ninyo ang Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. At ang kanyang paalala dito na hindi magtatagumpay ang kasamaan, hindi ligtas sa panlilinlang at may hangganan ang pagtitiis ng Diyos. Ang kanyang babala ay malinaw, kapatid, sa Revelation chapter 16 verse 15. Makinig kayo. Ako'y darating na parang magnanakaw. Mapalad ang nananatiling gising at nakabihis na. Hindi siya lalakad na hubad at di mapapahiya sa harap ng mga tao. Kaya, kapatid, darating ang araw ng pagkatalo ng Antikristo at ni Satanas. Ngunit bago dumating ang araw na iyon, tinatanong tayo ng Diyos ngayon. Malinaw ang hamon niya sa Joshua 24:15. Piliin ninyo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. At habang may oras pa, kapatid, magbalik loob tayo sa Diyos. Tanggapin natin si Jesucristo, hindi lang bilang tagapagligtas, kundi bilang hari ng ating buhay at ating Panginoon. Amen?